Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-share ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? Then also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sam Pagita. Meron siyang 46 na mga comments. Nandyan din si Joy Manipes, meron siyang 33 na mga comments. Nemi Hasigawa, meron siyang 14 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 12 na mga comments. And Mary Luna Yurag, meron siyang 10 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko at mga DDS, how are you today? Okay na po ang ating health ni Sir Ivan. So talagang bakbakan ngayong araw kasi nga hinahanap na po si Sir Ivan ng ating mga viewer. Ilang araw ba hindi nakapag-vlog si Sir Ivan? But today, siyempre, regular programming na naman po si Sir Ivan. Kasi nga, okay na ang ating health. Wala ng sipon, wala ng ubo. 100% na naman ang health bar ni Sir Ivan. Okay? So ngayong araw mga kababayan ko, alam nyo, nakita ko nun sa Facebook account sa ating Meta na kung saan nag-flooding ho yung tungkol sa balita ni Robin Padilla. Yes, nagpamalas na naman kasi ng kanyang katangahan. Nakakatawa talaga eh. Alam niyo mga kababayan ko no, talagang ipinahiya ni Robin Padilla yung mga DDS. Talagang ipinahiya ni Robin Padilla itong mga Duterte. Alam naman natin kung ano ang ginagawa ni Robin Hood Padilla. Ano sa tingin mo Sir Ivan? Ito hong ginagawa ni Robin Padilla, yan ho ay pag-divert ng issue. Gusto niya kasi na ilihis or ilayo yung issue tungkol sa impeachment trial. Tungkol dito sa pananagutan ni Sara Duterte. Tungkol sa kalokohan at korupsyong ginagawa di umano ni Sara Duterte. Diba? Yan ho ang mission sa tingin ko sa ginagawa ngayon ni Robin Padilla. Ginawa siyang komedyante. Diba tingnan nyo? Siya ho ay isang icon ng yung piu-piu-piu, yung bakbakan, 'di ba? Talagang matipuno, maraming chicks. 'Di ba? Action star. Pero tingnan nyo, ang ginagawa niya diyan sa Senado, ginawa siyang katatawanan, ginawa siyang komedyante. 'Di ba? Dahil dito sa kanyang blind loyalty. At 'yan ang sa tingin kong nakikita na kanyang mission para kay Sara Duterte at para sa pamilya Duterte. Correct me if I'm wrong, mga DDS. Diba? Kitang-kita naman kasi yan. At saka very obvious naman kasi yan. Diba? Si Robin Padilla, may mga advisor ho yan. Siyempre, may mga nagtuturo dyan, may handler yan, diba? Of course, financier. Meron niyang handler, meron niyang tagabulong sa kanyang likuran. Hindi naman natin nakikita si Robin Padilla na ubob talaga. Nagtanga-tangahan lang. Si Robin Padilla hindi yan ubob. 'Di ba? Magiging action star ba yan? Magiging successful ba siya na isang artista kung siya ay ubob? 'Di ba? Hindi siya ubob kundi tanga siya. Blind loyalty. Yan ho ang sinasabi, 'di ba, ni Lacson. Yan sinasabi ni Senator Raffy Tulfo. Dahil sa blind loyalty. At kung ano ang ibubulong ng kanyang handler sa kanyang likuran, sino bang handler niya si Ivan? Walang iba ho mga Duterte. 'Di ba? Kung ano ang ibinubulong ng pamilya Duterte sa kanya, ginagawa niya. Gets na ba natin mga DDS?
So ngayon, itong si Robin Padilla, siya ho, di ba yung latest? Kasi nga doon sa impeachment trial the other day, kanya kasing ginamit yung mga historical personality, yung mga bayani natin, inihambing niya kasi doon sa mga aliases na ginagamit ng mga informant ni Sara Duterte. Kasi nga 'di ba sabi niya na yung mga bayani daw natin, yung mga bayani natin gumagamit din daw ng alias. 'Di ba ginamit niya? Siya ho ay kinuyog ng mga netizen. Siya ho ay binash na naman ng taong bayan. Bakit si Ivan? Iginamit niya kasi yung paggamit ng alias ng mga bayani natin dito sa mga informant ni Sara Duterte na gumamit din ng mga aliases. Malaki naman kasi ang pagkakaiba mga DDS, 'di ba? Gets ba natin? Malaki ho ang pagkakaiba. Talagang binatikos itong si Robin Padilla ng mga political analyst, pati din 'di ba ng prosecution panel, ng mga kongresista, ng mga kilalang mga personalidad. Siya ho ay kinuyog kasi nga hindi pwede talaga gamitin yung pangalan ng bayani doon sa confidential funds ni Sara Duterte. Unang-una mga DDS. Diba? Ang mga bayani natin, sila po ay nakipagbakbakan. Talagang ipinaglalaban nila ang karapatan natin, ang ating kapakanan ng mga Pilipino nang walang bayad. Diba? Yan ho ay tulong nila para sa bansang Pilipinas. Iba ho dito sa mga informant ni Sara Duterte. Ito mga informant ni Sara Duterte, yung mga aliases na yan, tumanggap ho yan ng pera. 'Di ba? Hindi naman kikilos 'yan kung walang pera. Kaya nga talagang hindi maganda pakinggan, ginamit mo yung mga bayani na gumamit daw ng aliases, inihambing niya dito sa confidential funds ni Sara Duterte. Napakalayo talaga kaya yan ho ang nangyari ngayon kay Robin Padilla. Until now, yan ho ay ginagamit ng memes, 'di ba? Ginawan ho ng memes. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ng taong bayan, ng mga vlogger, ng mga newscaster, ng mga political commentarist, 'di ba? Yan pa rin ho ang pinag-uusapan ngayon kasi nga talagang sablay na sablay doon itong si Robin Hood Padilla. Mga kababayan ko, 'di ba nagsalita na itong si Representative Zia Adjong? So, itong si Zia Adjong, kanyang binatikos yung sinabi ni Robin Padilla kasi nga ginamit niya yung bayani natin na gumamit din ng alias. Alam niyo ba na umalma ang padapa laban? Yes, umalma ang padapa laban. Bakit? Siyempre, nasapalpal sila dun napahiya talaga ang grupo ni Robin Hood Padilla. So, ang bumanat ngayon kay Zia Alonto, itong si Attorney Topacio. Di ba? Itong si ang tawag diyan yung si Gasolito. Si Gasolito ho yung bumanat ngayon kay Zia Alonto. Bakit pa daw nagsalita itong si Zia Alonto? Siya ho ay isang prosecution. Nasa grupo siya ng prosecution. Bakit siya nagsalita at bakit niya binatikos daw itong si Robin Hood Padilla? Hindi ba pwede? Di ba mga kababayan ko, si Zia Alonto, tamang-tama ho ang kanyang sinabi, tama ho si Zia Alonto. Siyempre kung bakit nagsalita itong padapalaban kasi nga kagrupo nila itong si Robin Padilla. Di ba? If I'm not mistaken, si Robin Padilla ngayon ang kinuha ba na head dyan sa padapalaban? I-correct niyo lang si Shaiva na parang siya yata yung kinuha or pinagplanuhan ngayon na kukunin. Siya yung maging head ng padapalaban. Sa tingin ko lang. At yan ho ay narinig ko sa mga kakilala natin ng mga DDS. Parang kinuha na yata siya bilang head or pinagplanuhan pa lang na kukunin bilang head itong si Robin Padilla. Mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo itong pagbanat ni Yussi Claire Castro dito kay Robin Padilla. For more details, let's watch this. Action lang po ng palasyo sa ginawang paghahambing po ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund receipts. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite
ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Ma'am, follow up. May mensahe po ba ang palasyo kay Senator Padilla kaugnay ng kanyang paghahambing sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds? Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng pseudonym pero hindi para itago ang bayad. Di ba? Wasang na wasak itong si Robin Hood Padilla. Tanga naman kasi. Dahil sa blind loyalty. Okay? So before tayo mag-jump sa ating next topic, kasi ang next topic natin, pag-uusapan natin itong apat na mga senator, mga Chinator, okay? So atin muna hong i-acknowledge at saka i-announce kung sino ang nanalo sa ating pa-contest na most like comment. So nanalo ngayong araw sa ating pa-contest ay itong si Boxing Kangaroo. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 75 lahat na nag-like sa kanyang comment. Kasi sabi niya, "Hay nako Padilla, humirit ka na naman, ano ba ang kinalaman ng mga aliases ng mga katipuneros noon sa paglustay ni Duterte sa Confi funds ngayon?" 'Di ba? Tamang-tama ang kanyang comment. 'Di ba napahiya itong si Robin Hood Padilla kasi nga tangang-tanga. Well, ayaw kong tawagin talaga na bobo itong si Robin Padilla kasi nga sa tingin ko, hindi naman talaga bobo itong si Robin Padilla. Siya ay naging tanga dahil sa kanyang blind loyalty. Okay? So congratulations kay Boxing Kangaroo. So since siya ay bagong nanalo sa ating pa-contest, kay Boxing Kangaroo, please message Sir Ivan sa ating Facebook Messenger para maklaim mo ang iyong premyo na worth 250 pesos lang. Okay? So 250 pesos lang. Ibabadala natin yan through GCash. Okay? So congratulations kay Boxing Kangaroo. So ang next na meron ding maraming nag-like sa kanyang comment ay itong comment ni Into Zarzika. Sakto ba? Into Zarzika or My Opinion. Kasi ang kanyang comment ay meron pong 71 lahat na nag-like. Kasi sabi niya, sigurado lolobo ng husto ang utang ng Pinas kung si Lustay uupo na Pangulo. Tamang-tama and also which I agree. Very agree talaga dyan itong si Ivan. Kasi nga kitang-kita naman natin. 'Di ba? Dito pa lang ho sa personalidad, dito pa lang ho sa sa pagkatao ni Sara Duterte na kung saan nakikita natin na parang kulang talaga dito eh. At saka hindi siya qualified para sa akin hindi talaga qualified itong si Sara Duterte na maging presidente. Dito pa nga lang na isa siyang vice presidente, 'di ba nagme-meltdown na siya
laging madali lang magalit at kapag magalit ang gunggong na ito, ang dami niyang sinasabi na hindi maganda. At ito ho ay nagpapahiya sa bansang Pilipinas. How much more? How much more na maging presidente itong si Lustay? Dito pa nga lang, di ba, sa sinasabi ho ng kanyang mga kalyado, ng kanyang mga alipores na meron ho nagsabi. Itong si Anjo Iliana, naalala ba natin si Anjo Iliana? Di ba, meron silang hindi pagkakaintindihan sa TVJ. Sa grupo nila ni Vic Soto, di ba, Tito Soto, at saka ni Joy De Leon. Sila ho ay nagkasuhan. So ngayon, itong si Anjo Iliana, siya ho ay napahayag na siya ay isang DDS na. Siya ho ay nagpahayag na kanyang susuportahan itong si Sara Duterte sa darating na eleksyon 2028. Meron siyang pagbabanta. Diba? Tingnan nyo, meron siyang pagbabanta. Sa tingin nyo ba, hindi lalaki ang utak? Sa tingin nyo ba, hindi lalaki ang mga ulo ng mga gunggong na yan na katulad ni Anjo Iliana at ng mga DDS kung mananalo ito si Sara Duterte bilang presidente sa 2028? God forbid. Diba? Tingnan nyo ho, hindi pa nga nanalo ito si Sara Duterte, meron na silang mga sinasabi. Like for example, sa mga DDS, yung mga trolls na yan. Anong sabi nila? May kita na lang or kita-kita na lang tayo sa 2028. Diba? Anong sabi pa nila? Handa-handa ka na lang kapag manalo bilang presidente si Sara Duterte. Bakit ipapatigi ba nila? Ipapatigi ba nila tayo? Diba kung talaga diyan pa nga lang sa sinasabi ho ng mga DDS, meron ng silang mga sinasabing hindi maganda. At yan ho ay pagbabanta. So mga kababayan ko, dapat hindi makakaupo bilang presidente itong si Sara Lustay. Kasi nga kawawa ho ang taong bayan, kawawa ho ang bansang Pilipinas. Mababalik na naman or ibabalik na naman nila yung pugo, ibabalik na naman nila yung droga, 'di ba? Kasi nga dito sa mga nangyayari ngayon, kahit anong sinasabi ng mga DDS na sangkot daw sa droga, yung Marcos administration, si President BBM, sangkot daw sa korupsyon ng flood control projects, di ba? Yan ho ang lagi nilang sinasabi. Sangkot daw si President BBM sa droga, di ba? Sa flood control projects, sa ghost projects, korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan ang sinasabi nila ngayon. Pero ang totoo, kabaliktaran yan. Kabaliktaran ang totoo niyan. Kasi nga pinagtatakpan nila yung mga gawain ng pamilya Duterte. Ano ba ang ligasiya ng pamilya Duterte mga kababayan? Kung meron kang naiisip, please comment dyan sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? Ano ba ang ligasiya ng pamilya Duterte? Babalikan natin yan. Kasi nga dito muna tayo sa balita mga kababayan ko na kung saan, di ba? Meron na pong report ang Marcos administration na umabot na po ng 47 lahat na bilang ang ating Black Hawk helicopter. 'Di ba? I am sure na alam niyo na yung balita na kung saan umabot na po sa 47 lahat pieces na helicopter Black Hawk meron ang Pilipinas. Isipin niyo 47 na ho lahat. Tayo ho ang may pinakamaraming Black Hawk helicopter sa Southeast Asian. Totoo yan mga DDS. Tayo ho ang may pinakamarami at dahil yan kay President BBM. Pero hindi yan matanggap ng mga DDS. Diba? Meron silang sinasabi. But for that, dito muna tayo sa balita na kung saan ibabakita natin dito sa mga DDS kung ano yung mga tinabaho, mga proyekto ni President BBM at kung ano ang proyekto ng Marcos administration, and after that, sasagutin natin itong mga DDS tungkol sa helicopter kasi meron silang ibinabakalat ngayon na kanilang script. Dito na tayo sa balita tungkol kay President BBM. For more details, let's watch this. At narito na pong update sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una na po riyan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos ang ceremonial reopening ng Coconut Palace sa Pasay City. Ito po ay matapos ang conservation at renovation nito. Ang Coconut Palace ay orihinal na itinayo noong 1978 at dinisenyo ni national artist Francisco Bobby Maniosa. Dati po itong kilala bilang Tahanang Pilipino. Binibida ng Coconut Palace ang Filipino architecture, craftsmanship at locally available materials. Ang restored landmark na ito ay magsisilbing muling venue para sa official, diplomatic at cultural engagement kabilang na po ang 49th ASEAN Leaders Summit na gaganapin ngayong Nobyembre.
Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpreserba ng mga pamana o heritage at panatilihin itong buhay. Aniya, dala ng mga lugar na ito ang mga storya, tradisyon, sining at mga karanasan na humugis sa ating bansa. Sa kanya pong mensahe, marami aniya sa mga bisita ay muling nagbalik sa Coconut Palace matapos ang napakaraming taon. Matagal-tagal aniya nang nakita niya na ganito ang kondisyon ng Coconut Palace. Kung ano raw ito noon ay siyang itsura na ngayon nitong tahanang Pilipino. Ito aniya ay unang na-conceptualize bilang isang guest house para sa mga bisita ng palasyo. And back to its old glory na aniya, ang Coconut Palace. Proud siya ang Pangulo na i-welcome ang mga bisita sa new and improved Coconut Palace. Ayon naman kay Government Service Insurance System o GSIS President and General Manager Jose Arnulfo Veloso, ang reopening ng Coconut Palace ay higit pa sa restoration ng historic landmark. Ito ay imbitasyon para sa mga Pilipino at mga bisita na makareconnect sa ating heritage, ipagdiwang ang Filipino creativity at i-appreciate ang architectural and cultural legacy na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Graduate ng sa kursong nursing si Hasan matapos ang 4 na taong pagpupursige. Pero bukod sa kanyang determinasyon, malaking tulong sa kanya ang tulong dunong scholarship mula sa CHED kung saan nakatanggap siya ng 7,500 kada semester. Sobrang laking tulong niya po para sa akin since single mother po yung mom ko. And you know, yung course ko po is sobrang magastos po kasi nag-clinical duty kami. So bali yung stipend po na yun, nagamit ko po siya para po maraos ko po yung mga clinical duty ko po, yung mga return demonstration, tsaka yung mga ibang gastos po throughout my college years. Isa lamang si Hasan sa mahigit 500 graduate sa commencement exercise ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang talumpati, hinimok ng Pangulo ang mga nagsipagtapos na maging kasangkapan para makatulong sa lipunan. May your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation. Wherever life takes you, remain true to the ideals of this university. Use what you have learned to help build a stronger, more prosperous, and more compassionate Philippines. Kasabay nito, binigyang diin ng Pangulo ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalakas ng tertiary education sa bansa sa pamamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education, gayon din ang pag-expand ng Free Higher Education Initiative, maging ang Tertiary Education Subsidy at ang Tulong Dunong Program. Dagdag pa niya riyan ang bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at ang pagpapalakas ng Technical Vocational Education at Training. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, dekalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. Samantala, iginawad ng PLM sa Pangulo ang Doctor of Laws Honoris Causa, ang pinakamataas na honorary degree ng universidad. Pagkilala ito sa kanyang pagsusulong ng kaunlarang pang-ekonomiya, edukasyon, serbisyong pangkalusugan at ang pagkakapantay-pantay sa lipunan. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building. Halos 3 milyong itlog ang nasasayang ng kooperatibang ito sa San Jose, Batangas. Pero sa tulong ng egg processing facility at teknolohiya na ibinigay ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, ang mga itlog na hindi maibenta dahil sa oversupply at itinatapon na lamang noon, napapakinabangan na ngayon. Ginagawa na kasi itong pasteurized at powdered egg. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang prosesong yan sa kanyang pagbisita sa planta. Walang nasasayang dito, walang tinatapon. And so not only is this a good example of what can be done when many agencies of government are working together, working hand in hand, but also when we develop the proper technology, how we can in fact put up what is referred to as a circular business. Ayon sa DOST, 2 linggo lamang ang shelf life ng sariwang itlog na madali pang mabasag. Pero ang pinulbos na itlog, di na kailangan masyadong maingat sa pagdadala. Maaari pang tumagal ng hanggang 2 taon.
Hawak ko na itong isang sachet ng powdered egg, naglalaman ng 10 grams o katumbas ng isang itlog. Para makain o mainom, kailangan ihalo sa mainit na 30 ml ng tubig. Kanawin. Ito na yung consistency, parang sariwang itlog lang din. Yung lasa, kapareho lang pero hindi masyadong malangsa. Pwede na itong ihalo sa Vietnamese coffee o kaya lagyan ng asin at prituhin. Pwede pang magamit ito sa disaster, operation, school feeding, at iba pang mga aktibidad na kailangang magpakain sa ating mga kababayan. Dahil sa mga naisasalbang itlog, lolobo na sa 18 milyong piso ang karagdagang kita ng kooperatiba. Dati, maliliit lang na poultry, pero dahil nga po sa katagalan sa pagkaroon ng processing plant ng Bepco, lumago po ng lumago at mas marami pong employment yung naidulot nito. Mas maraming pamilya na tulungan. Ano naman kaya ang epekto sa supply at presyo? More eggs or more products na masasave natin, it's better for our food security needs, ano? At masastore na natin for kung kailangan. Less wastage talaga means lower cost din, pati yung production cost natin bababa if we can save it. Ibinebenta na ng Co-op ang mga pasteurized at powdered eggs sa mga manufacturer, hotel at restaurant. Ginagamit na rin ito sa mga training facility na katuwang ng TESDA na nagbibigay naman ng libreng kasanayan sa mga nais pumasok sa food business. Instead of using yung fresh egg, ang ginagamit na po namin in baking, yun na pong product ng Bepco. Yung innovation ng Bepco, sinabayan namin para ma-educate yung ating mga kababayan na pwede pala yung pasteurized at saka yung powdered egg in our daily use kahit sa bahay or kahit sa negosyo. Nakapagbigay ng kumpanya TESDA ng libreng scholarship sa higit 300 estudyante. Isa si Ariel sa mga nabenepisyuhan. Mula sa pagiging call center, isa na siyang trainer sa paggamit ng mga processed egg at nagbabalak na ring magnegosyo. Nagkaroon po tayo ng oportunidad na maging trainer po. Makapag-share din po ng knowledge sa and wisdom po sa mga beneficiaries po ng ating government scholarship. Ang mga itlog na nabibili natin, huwag ismulin dahil hindi lang ito source ng murang protina, kundi kabuhayan tungo sa isang bukas na maganda at masagana. Kompleto na ang 32 karagdagang S-70I Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force nitong Miyerkules. Formal na tinanggap ng PAF ang 7 Black Hawk helicopters na bahagi ng huling batch ng delivery sa isang blessing ceremony sa Villamor Air Base sa Pasay City. Dumating sa bansa sa magkakahiwalay na batch mula 2024 ang mga dagdag na Black Hawk helicopters. Binili ang mga ito sa Poland sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2 at nagkakahalaga ng 32 billion pesos. Acquiring the aircraft is only one part of the capability development. Our task now is to keep these helicopters ready, safe, sustainable, and available for the missions they are acquired to perform. Sa ngayon ay mayroon ng kabuang 47 S-70I variant ng Black Hawk Fleet ang PAF bilang combat utility helicopter. Subok na ang Black Hawk sa security operations ng militar, maging sa humanitarian assistance and disaster response o HADR operations. Ide-deploy ito sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. These Black Hawk helicopters can fly not only day but also night. It's an all-weather helicopter. It can provide the fast rope insertion and extrication system capability. It can actually carry yung bucket of water if merong sunog po anywhere in the Philippines. It can also carry heavy load, say for example yung mga 105mm cannon ng ating Philippine Army. It can carry loads of cargos especially during HADR operations. Inaasahan namang magre-retiro na ang ilan sa mga lumang helicopter ng PAF, kabilang ang UE. At this point in time, we're still using some of them, but we have plans already of decommissioning them in the years to come. So these helicopters are actually the replacement for the aging fleet of UH-1H helicopters.
Di ba? Kung corrupt pa itong si President BBM, aabot kaya sa ganyang kadami ang ating Black Hawk helicopter, mga DDS? Di ba? Dumami ho ang ating helicopter sa ating bansa dahil yan kay President BBM kasi marami siyang mga friends. Friends to all, enemies to none. Yan ho ang sikreto ni President BBM. Kanyang kaibigan lahat ang mga lider ng ibang bansa at marunong ho makipag-deal si President BBM. Ngayon, ang sabi ng mga DDS, ligasiya daw yan ni Digong. Angkinin nyo legacy ni Digong. Ligasiya daw yan ni Digong. Sabi niya, angkinin nyo legacy ni Digong, angkin pa more. Nangangkin daw si President BBM, yan daw ang proyekto or ligasiya ni Digong, ang Black Hawk helicopter. I don't think so. Ginawa pa tayong tanga at bobo nitong DDS na to. Tingnan nyo, siya ho ay mismong nireplyan ng ating kakilala na vlogger, si Mark Ayan Everyday. Sabi niya, legacy pinagsasabi mo, yung in-order nga niya sa Russia na bigla niya binawi, nalugi tayo ng bilyon-bilyon, wag kami oy, kung mangmang kayo, solohin nyo na lang. Merong comment galing kay Marlo Tambawan, sabi niya, legacy ni Duterte nag-order sa Russia tapos nagsanksyon ang US. Natakot si Duterte, ayon binawi yung order. Pero di na mabawi yung 2 billion pesos na deposit para sa order ng helicopter. Which is true, mga DDS. Totoo yan, mga kababayan, di ba? Naalala ba natin na itong si Digong ay nag-order siya doon sa Russia ng 16 Russian helicopter. 16 lahat na Russian helicopter. Nag-down na siya ng 2 billion pesos. Pero biglang binawi ni Digong, pinastop niya. Bakit sa Ivan? Kasi nga diba merong sinabi noon ang taga-US sa kanya. Parang natakot yata si Digong na magkaroon dito ng issue sa economic something, I'm not sure kung ano yun. Basta meron sinabi ang taga-US at natakot itong si Digong. Kaya inatas niya, hindi itinuloy. Pero ang 2 billion pesos na down payment para doon sa Russian helicopter, hindi na pwedeng bawiin. So nalugi ang Pilipinas ng 2 billion pesos dahil kay Digong. Kay President BBM, tingnan nyo, nadagdagan ang ating helicopter ng ating bansa. Not just helicopter, Black Hawk helicopter yan, mga DDS. Diba? Iyakan na naman ang mga DDS. Ano ba ang ligasiya pa ni Digong, mga kababayan ko? Diba meron na tayong tanong kanina? Kung alam nyo kung ano yung ligasiya ni Digong, please comment dyan sa baba sa ating comment section. Babasahin mamaya yan ni Sir Ivan. Okay? So babalikan na natin ito si Digong. Kasi atin muna hong i-acknowledge at saka i-shoutout ang ating mga suki at mga early birds. So nandyan ho, kasama natin si Marcus Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Elmira Yulbrecht, Nestor Putian from Norway, Island Rinon, Catherine Flaviano from Tondo, Manila. Nandyan din si Danny Steve, Milagros Faconwan from Taiwan. Hi to Alex Tiango, Ana Cordoba, kasama din natin si Paterno Bindana, Manuel Ardon, Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Leonardo Manansala, Aida Bragado Official. Hi to Selena Rigalado, Rina Con, Shirley Risman from Ohio, USA. Hi to Lilian Lalyabe, Roro Sequera, Jesus Mejia, and hi to Sir Jaime Garcia na nandyan sa Nottingham, UK. Okay, so balik tayo doon sa ating tanong. Ano ba ang ligasiya ni Digong? Aside doon sa Pugo. Diba Pugo? Tiba-tiba si Digong doon. Diba? Pera. Kasi nga protektor. Aside doon sa Parmali, naalala ba natin ang Parmali scandal? Tiba-tiba si Digong doon. Pera. At saka EJK. At saka di umano sa droga. Yan lang ang pagkakaalam ko na ligasiya ni Digong. Meron pa bang iba, mga DDS? Diba? Kasi nga kalokohan lang at katarataduhan ang ginagawa ni Digong. Talagang kawawa ang bansang Pilipinas. Kawawa ang mamamayang Pilipino sa panahon ni Digong. Wala naman siyang matinuho na ligasiya ito si Digong. Pabahay? I don't think so. So, dito rin natin napatunayan na sangkot sa droga ang mga DDS or sangkot sa droga itong si Digong. Bakit si Ivan? Kasi nga mismo kanyang mga vlogger na sangkot sa droga, di ba? Naalala nyo ba itong balita tungkol kay Julia Perawelo yata siya?
Si Julia Perahuelo or sa totoong pangalan Joselito Perahuelo. Siya ho ay nilaglang ngayon ng mga DDS. Baka si Ivan, kasi nga the other day, siya ho ay nasangkot sa buy bust at nahulihan ho ng maraming droga. Diba? Paiyak-iyak pa nga Paiyak-iyak pa nga. Tapos sabi ng mga DDS, hindi daw siya DDS. Hindi ba siya DDS? Ito ang ating ebidensya. Mga kababayan, panoorin po natin ang paghagulhol sa iyak nito pong DDS vlogger na ito, na kung di po ako nagkakamali, ang pangalan niya ay Julia Perahuelo TV. So, ayon po sa mga nabasa nating balita at sa mga nabasa nating content, isa po siyang DDS at nahulihan po siya ng droga or ipinagbabawal na gamot. Kaya po siya humahagulhol dito. Siguro dahil sa kahihiyan, dahil kasi nga pinoproject nila yung mga sarili nila na galit sa illegal na gamot or droga at tuwan-tuwa sa EGK, pero sila naman pala itong nasasangkot at nahuhulihan at involved sa illegal na kalakaran ng droga. So panoorin po natin mga kababayan at ating pong bigyan ng reaksyon. Balay kami. Wala kito kaamutin hayang. Wala kito ang talaan na ginoo kamalo sa babaw. Wala kito. Mga tao di kayo dyan. Wala kito. Sweldo ko na sa Facebook. Ang ako nila yung bakala sa followers ko. Kakang cellphone. Wala kito. May utang ko sa bangko. Kalibog pa ko kano inubayad ko. Pita 28 lang subo. Wala kito yagain tatabo. Nakakitulog ko di. So, lang ito at balay kami. Wala kito kaamutin hayang. Wala kito ang talaan na ginoo kamalo sa babaw. Wala kito. Mga tao di kayo dyan. Wala kito. Sweldo ko na sa Facebook. Ang ako nila yung bakala sa followers ko. Kakang cellphone. Wala kito. May utang ko sa bangko. Kalibog pa ko kano inubayad ko. Pita 28 lang subo. Wala kito yagain tatabo. Nakakitulog ko di. So, lang ito at hindi ko sir. Galay ko na, sir. Galay ko po. Okay. Galay ko na, sir. Kipag, galay ko mo na. Sino galay ka mo, Midya? Galay ka mo. Wala. Galay pa ka mo, live ka mo paliyog, please. Okay. Live ka mo paliyog. Live ka mo paliyog. Dito na lang ako lang sa station. Hindi. Yung kwa sa lalaki, ito ang kulinta sa gimbakasang followers. Makakipag gumalit siya ng pagbalang grasa niya mga sasi isang illegal na droga ang nakuha diri sa may barangay 10 Bacolod Des. Hindi ko ladies, hindi ko na-deserve. wala mo pa ko sa mga utang. Ang tanan ko magamit utang. Hindi ko deserve. Hindi ni siya makakipag. Wala pa ka balo, bibing ang pamilya ta bibing. Pero mga video ka na. Video ang kamera, yung kinuha nilang bakso. I-video nga wala mo ginabidyo sila. I-video na ako. Sugo ko sa imo, i-video na ako. Di pala sila kakarao. Sir, i-video. Mga wala mo ginatoon sila. I-video sila na. O ginawasak nila, kakahala pag sila. Pagsulod nila na hanggang tulog lang kami din sir. Gulpi lang kami nila din sila. Hi Ma'am Julia Perahuelo from Bacolod. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. May God bless you. More power to you and I hope to see you soon. Julia Perahuelo from Bacolod. Julia Perahuelo from Bacolod. Shout out sa iyo. Thank you. Okay. So ito po yung reaksyon natin mga kababayan. So ano pa ang mukhang ihaharap nyo ngayon mga DDS? Ano pa? Wala na ba kayong kahihiyan? Kasi ang kakapal na mukha nyo. Nagpapanggap kayo na malinis, galit sa droga, tuwan-tuwa sa EGK, kalaban kuno ng korupsyon, kalaban ng illegal na droga, pero kayo pala ang mga sangkot at mga supporter ng korupsyon at kayo ang sangkot sa bentahan ng illegal na gamot. Hindi ba nakakahiya yung pinaggagawa nyo? Binibintang nyo pa sa iba. Yung totoo nyong pagkatao, yung mga illegal na gawain nyo, binibintang nyo sa iba para siguro mapagtakpan yung mga totoong kalakaran nyo. Ayan, humagulhol siya sa iyak, siguro dahil sa kahihiyan. Sino ba namang hindi mahihiya? Nagpapanggap kayo, nagalit kayo sa illegal na gamot, nakalabang kayo ng mga kriminal, nagalit kayo sa mga rapists, at galit kayo sa masasama, pero laging kayo ang sangkot, lagi kayo ang nahuhuli, naaaresto at may kaso.
Galit kayo kuno sa korupsyon, pero yung mga nakakulong ay mga sinusuportahan nyo. Mga nakakulong dahil sa korupsyon, pinai-impeach dahil sa korupsyon. Kayo talaga ang totoong sumisira sa bansa natin. Para po sa akin, mga kababayan, yan. Sila, yung mga DDS, ang problema ng lipunan, ang problema ng bansa natin. So ngayon, humahagulhol ka at iyak ka ng iyak dahil napapahiya ka. Although hindi ko naiintindihan yung sinasabi dun nung nagsasalita or yung mga binabanggit niya kasi if I'm not mistaken, Visayan language po, hindi ko pa naiintindihan yun, pero parang may idea ako na parang sinasabi niya na nahihiya siya at wag mag-live, wag i-post, kasi nga, vlogger siya, maraming nakakakilala sa kanya. So kayo, tuwan-tuwa kayo sa EJK noong panahon ni Duterte, kayo naman pala ang sangkot, Kaya ako, mga babayan, parang masasabi ko na ngayon, totoo pala, na peke ang war on drugs dahil sila pala ang sangkot, Yung pagpasok ng magnetic lifter, yung mga nakapaligid kay Duterte, mga economic advisor, yung mga kumpare, yung mga kabarkada, yung mga nakapaligid, yung mga kaalyado, yung mga connected sa kanya kay Duterte, ayan, nakita po natin na sangkot po sa illegal, sangkot sa corruption, at di umano yung mga sangkot sa kalakaran ng illegal na gamot or droga, mga kababayan. So, may mga tao kasi nagsasabi, peki yan, Kahit si Las Cañas yata yung nagsabi na si Duterte daw ay Lord of all the Lords sa South, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, si Las Cañas or si Asierto yata ang nagsabi niyan. Pero may nagsabi po niya na dating tauhan ni Duterte. Dating tauhan mismo ni Duterte. At dito naman sa kanyang mga taga-suporta, sila din pala yung involved. Sila itong galit na galit kuno, sa kriminal, sa mga pusher at mga addict, at sila itong nagpapanggap na mga galit sa korupsyon, pero supporter ng korupsyon, involved sa kalakaran ng illegal na droga, at sila itong mga nagkukumit ng krimen, mga kababayan. Kung ano-anong sinabi nyo kay PBBM, kung ano-anong term ang tinawag nyo kay PBBM, kung ano-anong ibinintang nyo kay dating Senadora Laila de Lima, ang realidad pala, kayo naman pala itong mga sangkot, at yung mga sinusuportahan nyo ang mga sangkot. Hindi po ba, mga kababayan? At saka, pansinin nyo, walang DDS content creator or vlogger, lalo na yung mga kilalang vlogger at propagandista nila, ang gumawa ng content patungkol dyan. Walang nag-condemn, walang nagsalita, walang nagalit, walang bumatikos sa kapwa nila DDS vlogger na sangkot di umano sa illegal na droga. Wala ni isang DDS, kahit ordinaryong DDS, propagandista man or kilalang vlogger, ang gumawa ng content patungkol dyan, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito? Na kayo pala talaga ang sangkot, pero yung mga inosente na napapatay, lalo na yung mga bata, pinagbintangan nyo lang. Hindi po ba? Kasi masasabi mo talagang inosente yung mga yun, lalo na yung mga bata, kasi walang hatol ng korte. Walang hatol sa korte, mga kababayan. So, bakit ang tahimik ng mga kilalang vlogger nyo patungkol sa balitang ito? Diba kayo yung tuwan-tuwa kapag may nahuhuli? Bakit hindi kayo manawagan ngayon ng EJK? Bakit hindi kayo manawagan ngayon sa mga pulis na EJK, yung kapwa DDS nyo, na sangkot sa illegal na droga? Hindi po ba? So, yan. Yan po ang totoong kulay ng mga DDS. Yung kanilang totoong pagkatao, ugali, at mga masasamang gawain ay ibinibintang sa iba. Yung kanilang baho, yung kanilang totoong kulay, ibinibintang sa iba habang nagpapanggap silang malinis at mabuti. So sa makatuwid, mga kababayan, mga ipokrito, mapagpanggap, sinungaling, at mga kampon ng kasamaan at kadiliman, at kung ako po ang tatanungin nyo, sila po talaga ang sumisira sa bansa natin. Sila ang muwasak, Sila ang nagwasak sa ating moralidad at values. At sila din ang problema ng lipunan at sumira sa bansa natin. Kaya hindi po dapat manalo ang mga kandidato ng mga yan
na karamihan naman ay sangkot sa mga sindikato. Oh, di ba napahiya ang mga DDS? Wala na silang kawala dito. Sila dito yung lagi ng tawag na bangag kay President BBM. Di ba tinatawag nila na bangag, tinatawag na adik? Tayo nga tinatawag lagi na adik kapag ikaw ay supporter ni President BBM. At kapag ikaw ay supporter ng Marcos administration, ano ang tawag ng mga DDS sa atin? Di ba adik, bangag? Sila dito yung lagi tumatawag ng adik sa atin. Pero sila naman pala dito yung totoong adik. Not just adik, tulak din. Vlogger sa umaga, drug lord sa gabi. Nakakatawa talaga eh. Ganyan kasi ang mga maiingay. Yung mga maiingay, meron tinatago yan. Makailang beses na ho natin narinig sa mga balita na nasasangkot yung mga DDS vlogger sa droga. Makailang beses na? Marami na rin. May nakita ba kayo or may narinig ba kayo na pro-admin supporter or pro-admin vlogger na nasangkot sa droga? Kahit isa? Di ba wala? Pero sa mga DDS, marami. Kasi gawain pala nila yan. Sideline pala nila yan. Sino kaya ang kanilang source, mga DDS? Sino sa tingin ninyo ang source ni Julia Peruelo? Please comment sa baba, babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, kasama din natin, andyan si Marian Ramos and Bean Ramos from Toronto, Canada. Hi to Ashin. Nandyan din si Evelyn Garcia, Josephine Gallego. I-shoutout natin si Phil Macabato, Mones Borromeo, Roger Iscosio. Nandyan din si Aileen Drinon, Warlito, Rodolfo Concepcion, Rosa Evangelista. Kasama din natin si Florinda Owenbing, Ophelia Lorito Katongal. Nandyan din si Blessy Carunan, Gina G, Veronica Bernardes, Zulay Ilowi, Ramona Menisonico, and Hato Sige Field Ipitito. Kasi pasensya no, medyo bago kasi yung mga pangalan. Tas ang hirap po basahin, di ba iniba kasi ni YouTube yung name natin dyan sa YouTube kasi meron naka-atsam. Unlike kasi noon, direct natin na pangalan. Dito kasi, yung I forgot the name kung YouTube handle yata ang term yan. Di ba iniba kasi, kaya mahirap sa basahin. Tas meron kasing iba na hindi siya kapareho ang pangalan sa YouTube handle kaysa doon sa main natin na name dyan sa ating YouTube account. Diba? Kaya pasensya ho. At saka bago yung iba. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong programa na ito. For more details, let's watch this. Alam nyo guys, eto apat na bagay yung nag-stand out talaga sa akin. Siyempre, unang-una, nagulat naman ako kay Attorney May. Bakit? Napakaganda pala ni Attorney May. Talagang nawala yung konsentrasyon ko. At yun agad yung naisip ko. Sabi, habang ako ay nanonood, naiisip ko, sabi ko, siguro ang cute nito na Attorney May nung high school days nito at saka nung college days nito, no? Kasi sabi ko, kahit medyo may edad na siya, pero pretty pa rin, no? Tapos ganun pa yung boses, yung pala paos. Sabi ko, kasi pag pumikit ako, habang nanonood ako, di ba? Para akong hinihili. Para akong makakatulog sa boses ni Attorney May. What the heck? Anyway, ang kasunod guys, ito ang isa sa magandang napatunayan natin rito, ang mga naratibo ng mga didilis na kusa para bang pinalalabas kasi ng mga didilis na, si PBBM ang nagbigay ng confidential funds. Kay Sara na parang pinalalabas nila voluntaryo, no? Volunteer lang yung pagbibigay. Dito maliwanag na may nag-request. May sulat. Diba? Sumulat si Ortonio. At sa kalakip ng sulat na yun, yung pangatlo na magtataka ka, aba. Sumulat pero walang attachment. At higit sa lahat, yun yung pangatlo. At higit sa lahat, ang ikaapat, sobrang bait pala ni Ortonio. Grabe ang bait. Isipin mo, nag-aabono ng 150,000 tapos hindi na niya nare-reimburse. Tapos ang sweldo niya, salary grade 29, 190,000. Tapos mag-abono ka ng 150,000. Tapos hindi mo mare-reimburse, di ba sobrang bait lang? Kaya bilib ako kay Ortonio. Talagang dapat yun.
Dapat pinapalakpakan guys si Ortonio. Sobrang bait. Grabe. Congratulations, Bayani. Bayani. Oh, bayani. Bayani, no? Boss Mark Gamboa. Yun nga nagulat din ako doon sa mga rebate. Kumbaga doon kay Gina Acosta, nalaglag na niya si VP Sara Duterte na boss niya. O pati din dito kay Ortonio, 'di ba? Hindi talaga na mapigilan na hindi ilaglag yung kanilang boss na si VP Sara kahit anong subok nila. Na yung pagsagot nila kumbaga bali-baliktutin, pero lalabas pa rin yung mga kamalian na ginawa nila pagdating sa proseso ng confidential funds. O doon pa lang sa pag-request sablay na, 'di ba? Walang mga detalye, walang mga kung anong mga nakalagay na na kailangan doon sa gagawin sa proyekto. O doon pa lang maling-mali na halata na iba yung planong gawin diyan sa confidential funds at hindi talaga para sa kapakanan ng bayan yung gagawin. O tapos lumabas pa na yung palang inilabas ay for reimbursement na hindi pala pwede yun. Oo. Correct. Oo, bawal pala yun. So another na-booking na naman na talagang merong pagkakamali sa disbursement. Tapos yung nasabi nga ni kaibigang Alfred na yung nautangan ng magkano 150,000. 150,000. Nag-abono. Si Ortonio. Nag-abono. Ang nangutang, ang nag-request din, ang nagsalita din sa kanya yata si Gina Acosta. Yes. So it shows na si Gina Acosta, maaaring siya ay kunyari parang walang alam, pero hindi, sa tagal niya dyan, mukhang mukhang inaano tayo na parang wala siyang alam, pero mukhang expert na sa kung anong gagawin pagdating dyan sa mga pondo. Kaya yun yung mga lumutang sa akin kanina. And syempre yung si Attorney May Divina Gracia nga, nakakatuwa din kanina nga, na parang medyo siya di ba nag-viral yung kanyang hawak-hawak na krus. Oo, para daw pampakalma ata yun. Comfort cross. Comfort, oo. Pero kung magsalita siya, parang paano ba? Parang medyo soft-spoken, tapos pero parang medyo nahihiya pa nga. Pero kasi ba't kang abogado na to Ewan ko kung dahil sa impeachment, sa TV, o parang medyo nahihiya-hiya pa siya ng konti. Pero syempre dahil nga, nasabi nga ni Alfred na, kumbaga may pagka-artistahin itong si Attorney May. Kumbaga matutuwa ka lang panoorin siya Kumbaga may lumalabas na nga na mga memes online na baka daw lagot itong si Presiding Officer Cheese Escudero. Lagot daw kay Hart. Kasi yung sa labas. Kasi pagka kinakausap niya itong si Attorney May parang syempre mga tao baka pagsilosan. Di ba? Hard left na group chat, baka ganun. Diyan ka na lang sa prosecution lawyer mo, baka biglang ganun. Pero lokohan lang naman 'yon. Meme lang naman 'yon. Pero yun yung mga kumbaga si attorney, akala mo ganun, smiling face, pero kumbaga kuwang-kuha niya yung kailangang impormasyon na makuha dito kay Ortonio at na-establish nila na yun nga, from the requesting pa lang ng pera, meron ng kinalaman si VP Sara Duterte hanggang doon sa kay Gina Acosta na pag-disburse ng mali dito kay La Chica. Yun. Boss RJ Angeles. Ayun, mga kababayan. So, kay Boss Alfred Mark, may isa na naman siyang tinitingnan lagi sa hearing. Hindi lang si Congressman Bell. Congressman si Bell at hindi lang si Kulot diba Tatlo mga na. kababayan? So, for me, nakita ko lang kanina na talagang kahit sa Office of the Vice President, wala po talagang OR or official receipt. Tinanong din po nito ni Attorney Divina Gracia na yung si witness natin mga kababayan, Ortonio, na wala talagang official receipt at wala po siyang nakita. So, ganito talaga ang kalakaran po nila mga kababayan. Ang nagustuhan ko lang dito kay Attorney May,
kahit marami siyang pina-strike out ni presiding officer, natatak na sa taong bayan. Like yung Scam. 473 na sundalo, no? Na si Vice President Sara Duterte lang ang nagkaroon ng ganon na Yes. sundalo tsaka pulis ang magprotekta sa kanya or VP, security group, no, mga kababayan. Alright? So, nakatatak talaga sa taong bayan yon. At syempre, na pina-strike off, no? Yung sinasabi niya, okay, Ortonio, ganito, ganire, no? Na sa lahat na ito, sa confidential funds, ang arkitekto at ang mastermind, si Vice President Sara Duterte. Oh, Boom! diba? Grabe, Tatak sa taong bayan. Kahit Scam. burahin pa nila yun. Scam. Yes. Scam. Ang Scam galing talaga, no? Sa una Oo. lang siya medyo kinabahan, pero ganun talaga. Ngayon, parang natamemay din ang ang si Attorney Ferrer Ano na nga eh. Sila doon Iniisip Diba? ko, iniisip ko baka kumakampi na si Atty. Ferrer kasi nakikitawan eh. Baka baka sabi na, Ang nag-trending ka mo, yung beauty nilang dalawa, pinag-compare. Ano ba itong mga Oo, taong bayan? tama. Imbis Hindi. doon sila, sa ebidensya, hindi. Yung itsura lang yun, Pero para naman Labanan ng maging itsura racist, pala yun. Pero as much as I want to, no, parang ayoko pa rin silang ibash eh. Parang ginagawa lang naman kasi nila yung trabaho nila. Pero ang problema nga, ang hirap. Ang hirap ipagtanggol ni Sara. Isipin niyo guys, ito isipin niyo habang palinaw ng palinaw yung mga hinahain na testimonya, mga argumento, mga ebidensya ng prosecution, di ba? Nakikita na natin parang talagang lokohan, namimiki, itong kampo ni Sara, namimiki, at scam lang itong mga confidential. Ito namang naratibo ng depensa ay palabo ng palabo, palayo ng palayo sa katotohanan. Di ba? Kasi kanina may binanggit na naman. Si Ortonio, sabi niya, yung mga tables and chairs daw, pinambayad. Sabi, grabe, puti. Hindi ko na maintindihan pa paano mo pambabayad yung tables and chairs. No, try mong Kaya bumili sa confidential. sa Starbucks, bibili ka sa Starbucks, iabot sa'yo. No, pambibili mo monoblock, no? Pabili nga po ng isang kape. Grabe, hindi na makatotohanan di ba? Nagsimula yan dati, ginamit yung mga, ang naratibo nila dyan, ginamit yung mga tables and chairs, computers, di ba? Kasi pang surveillance. Dahil siguro, tapos yung mga medicine pa nga, di ba? Yung mga medicine na yan. Dahil siguro nagkaroon ng issue dun sa hinahanapan ng receipt. Ginawa nila ng bagong naratibo ngayon na pinambabayad na lang daw cash. Tapos sila nabibili ng ang gulo no? Grabe, no? Ano sabi niyo mo dyan, Boss Alfred? Yan. Alam nyo, ang isa pang bagay, talagang dito, established na, no? Kumbaga, sabi nga ni Atty. Claire, sufficiently enough ang mga na-establish Yan. na ebidensya, lalo na dito sa, lalo na rito, sa nang isa lang si Ortonio, no? So, na-establish talaga rito na ang ginawa ng OVP, no, ay, irregular at unlawful. Irregular and unlawful. Yun ang parang correct words na masasabi natin. Irregular Yes. and unlawful. Unang-una, irregular na isipin mo, saan ka ba naman nakakita? Sumulat ka ng sa Pangulo para humingi ng confidential funds pero walang attachment. Then, unlawful nang mabigyan ka ng confidential funds, lumalabas yung confidential funds mo na yun na ibinigay sa'yo, reimbursement na lang. Bakit ka mo? Aba, advance mo na palang nagastos. Oo. Advance mo na palang nagastos. Ibig sabihin, nag-abono pala sila. Inabunuhan nila yung mga yung mga pinagkagasto, yung mga pinambili ng upuan na yan. 'Di ba? Grabe, no? Ibig sabihin nagre-request pa lang sila. Kaya nga napaka-generous ng mga hinayupak na ito Bilib na bilib ako sa sobrang generous Saan ka naman nakakita? Nagre-request ka pa lang, wala kang kasiguruhan kung ikaw ay maa-aproban, mabibigyan or hindi, pero gumagastos ka na. Gumagastos ka na sa sarili mong bulsa.
para sa confidential funds mo, gumagastos ka na kunwari para sa intelligence, gumagastos ka na pambili ng mga gamot, pambili ng mga upuan, pati ng mga monoblock na yan, kahit wala pa yung confidential funds mo at hindi ka nakakasiguro kung bibigyan ka. Yes. Isipin mo, sa sobrang gastos nga nila, lumampas pa dun sa hiningi nila, lumampas pa ng 150,000. Inabunuhan ni Ortonio. Ganyan sila kagaling. Ganyan sila ka-generous, kaya bilib na bilib talaga ako. Grabe. Or another narrative is nagkamali lang ng bilang sa pineking resibo. Pwede rin. Lang. Putik na, sobra-sobra na pala yung napirmahan nyo. May 100,000 pa. Wala na, napasa na sa COA. Di siya sobra-sobra. Boss Mark. Ayan. Yun yung hindi ko maintindihan eh. 'Di ba? Kasi itong si BP Sara Duterte, gagawa na lang ng kalokohan. Hindi pa ayusin yung ng maayos yung mga dokumento, 'di ba? Pag tinitingnan mo, parang pag nakikita ko yung mga ebidensya, ini-imagine ko nung panahon na yun na parang inisip nila na hindi, kakampi naman natin si Vice Tatawanan President. pa yan, no? Oo, Nagtatawanan tatawa pa Vice siguro. President tayo ng unit team. Kakampi naman natin yung presidente. Hindi naman tayo masisilip. Sige, kahit ano lang ilagay mo dyan. O request. Bilat. Walang... O request. Ano? Bilat. Yung si Belat, yung si Pagong. Yung Antonio Pagong, ilagay mo. Gawa lang sila ng gawa ng Parang ini-imagine ko na hindi ba lang nila naisip na na ayusin. Kumbaga yun na lang nga ang gagawin nila. Kahit nga itong si Acosta di ba? Parang paganyan-ganyan yan hindi mo maintindihan. Pero trabaho lang ayusin na lang. Di ba? Para at least palabasin mo man lang na kunyari may nagastos sa maayos yung pera. Tama. Hindi pa nila nagawa. Di ba? Wala pang resulta na maipakita. Tapos makikita mo pa tree planting. Makikita mo pa security ni BP Sara, dumodoble. Yun ang masakit dyan Ang mahal na nga ng ginagastos ng bayan para sa 473 na security ni VP Sara. May bayad na yung bayan doon, pati ba sa confidential funds dodoble bayad pa rin, kukuha pa din doon. 'Di ba? Todo secured naman yata si BP Sara niyan. Ganyan. 'Di ba? Tapos ang galing-galing nila sa ganyan, pagdating sa mga papeles, dokumento, hindi nila ayusin, hindi nila gawin ng malinis, 'di ba? Kaya Tama, no? kaya huling-huli talaga ito. Siguro nagsisisi sila. Bakit hindi nila inayos nung panahon na yun yung mga papeles? Hindi naman man lang nila, di ba? So, Hindi nila kinuha si Mark Gamboa na hindi. Yung accountant man lang si Alfred Mark ang kinuha nila ang sanay sa ganun. Pagdating sa mga reimbursement. Malamang, hindi lang 125 million ang mawawala doon. Saka may proseso ang reimbursement Pwede mo yun? Yung halatang hindi nila binabasa yung joint circular. Nag-aabono ka, wala kang patunay? Sige, nag-abono ka, wala kang patunay. Tapos pero ito guys, di ba para ma-reimburse yun, dapat may patunay ka pa rin. Wala Boss Alfred. Ito guys, kahapon natuwa naman ako kasi na-correct ni Attorney May kung ano yung tamang proseso na sabi ko nga doon sa kay Attorney Ligutan parang lacking o kumbaga hindi nila na-emphasize about sa tamang proseso na nagsisimula ang lahat ay sa voucher. Diba? Dito pala. Dito at least na, 'di ba? Nilinaw. Na tayo? Nakinig na show natin. Yung terminology, yung financing terminology, nagamit na yung tamang proseso na nagsisimula ang lahat ay sa voucher. At ito na nga, di ba? So, maliwanag na maliwanag yung sinabi ni Attorney May doon na talagang mga vouchers ang pinagsisimulan. So, ibig sabihin, along the way, habang nag-uusap, natatalakay na yung about sa voucher, no? Tapos, sige, yun muna. So, yun, sa voucher. So, good thing naman na nasabi na yon. So, at least na i-correct natin na ang voucher ay hindi lang iba yung, not iba, kundi yung hindi lang siya acknowledgement receipt, kundi voucher nagsisimula. Magkaiba yun Yung acknowledgement receipt, nanggagaling yun dun sa sa mga binilhan.
binigyan. No? Oo. Kesa dun sa voucher. Sa voucher naman, syempre, na-acknowledge mo rin, pinipirmahan mo rin, pero hindi acknowledgement receipt yun. Voucher yun, so magkaiba sila. Boss RJ, Angeles. So, yun nga, sabi natin, di ba, na wala na talaga, finish na. So, ito mga kababayan, pinapakita na lang talaga kung paano nila nilustay na ganun-ganun na lang yung pera ng taong bayan. At good thing no kay Attorney May na tinanong niya doon sa witness na may banta ba sa loob ng December 21 hanggang 31? Kaya Cataclysmic. nagastos agad. Ginamit yung term na cataclysmic. Cataclysmic. Meron bang talagang sobrang laking pagbabanta sa seguridad ng para gasusin yung 125 million in 11 days. Parang ganun ang pagkakatanong eh. Tuloy ako, napag-google ako, ano yung cataclysmic. Sabi ko, isip-isip ko, ano na rin naman, di ba, hindi na rin naman makatotohanan yung mga rason nito ni Sara Duterte. Baka maging na lang, intergalactic. Na ginamit ang confidential fund para hindi tayo masakop ng mga alien. Parang pwede nilang gamitin yung ganun eh. Kasi ganun na rin po yung nangyayari, no? Parang hindi na talaga makatotohanan yung mga dahilan nila tong kampo ni Sara eh. No? Pero kahit siguro ganun ang dahilan ni Sara, no? Maniniwala pa rin ang mga DDS. Ganyan talaga. No? Oo naman. Walang paniwala talaga sila. Sabi nga nila, di ba, hindi naman humingi si VP Sara nila. Pero ito, grabe, kapal na mukha. Pero guys 250M? Grabe no. On a serious note no, guys. Sa totoo lang ang kawawa talaga rito tayo bilang taong bayan, double kill ang ginagawa sa atin. Yes. Isipin mo double kill meron ka ng 473 na security, no? Tapos hihingi ka pa ng confidential funds. At ang lulustayin mo ng walang kapararakan. Tapos babastusin mo ang sistema, babastusin mo ang institusyon sa paglalagay ng mga pangalan ng mga fictitious na yan, na mga hula-hula at mga katawa-tawa. Bagamat nakakatawa, pero ito ay nakakainis. Ito'y hayagan at talagang garapalang pambabasto sa atin. No? Yes. Isipin mo, anong kailangan mo? May security ka ng 473. Aside from physically present ang iyong security, alam mo ba na hindi mo naman kailangan mag-request ng confidential funds sa security mo kasi yung security mong yan under ng AFP ng PSG, tapos under ng AFP, na kung saan ang AFP ay may sariling budget sa intelligence. Oo. So ibig sabihin yan ay coordinated kasi earned nila yan. Ang trabaho talaga niyan, ang mandato na niyan talaga, ang job description talaga ng mga PSG na yan or BSPG na yan ay protektahan, 'di ba, ang kanilang principal o yung kanilang pinoprotektahan kung VP man yan o president. Kasama na dyan ang tinatawag na na intelligence ng AFP, ng ISAP. So, bakit kinakailangan pa ng another intelligence? Sa madaling salita, ito ay talagang double kill talaga tayo rito. Double kill talaga ang ginawa sa atin. Masyadong kailangan nila ng intelligence. Hindi naman nila binigyan si Sara Duterte. Kaya nga Okay lang sana. Alam nyo guys, okay lang sana kung binatuan tayo ng maleta rito di ba? Hindi na sana kami magsasalita sa intelligence fund mo, Inday Sayad, kung nakatanggap kami ng maleta. Joke lang po yun. Dito pala joke lang. Dito pala si boss, Andre Clarence. Shady, si Andre Clarence. Ano masasabi mo dyan, Andre? Well, honestly, kanina medyo boring yung ang naging hearing natin lang. Medyo pero parang iniisip ko kanina, sinasabi ni Boss Alfred na kung nahatiran man tayo ng maleta, baka siguro tayo na yata ang pinakatahimik na mga tao ngayon sa buong mundo. Joke lang po. Pala guys, hello guys. Hello, narinig ako?
May ano nga pala, kaya nga pala ako medyo na late ngayon kasi may isa akong kinakausap, in-invite ko rin. Pogi din, tulad natin. Tulad nating lahat. Yan, tumawag sa akin, kasi kanina naka-enter na ako noon, tumawag sa akin, ay mag-aano pa daw siya sa kanyang mga bata, mag-aatin to sa school, kaya sabi ko, sige, habol ka na lang. So, yun na nga. So, let's continue. Ano masasabi mo? Dito kasi sa sinabi ni Attorney May, DP Ginanasya, 11 days lang, di ba? 11 days lang ginastos itong 125 million. Tapos merong safe house na worth, di ba? Worth 16 million. Ang malupit dito, ito palang safe house na to, itong safe house na to, every quarter, puro 16 million, kahit iba-iba yung duration o yung length ng stay nung ano mang tinatago nila dun sa safe house na yun. Ano masasabi nyo dun? Kapani-paniwala pa ba yun? Ako muna ha. Ito kasi itong per quarter, magugulat ka, the same ng amount lahat ng rental, 16 million. Pero merong 11 days, merong 52 days yata yung isa, tapos yung isa ay 67. Tama ba? 11, kasi tinandaan ko yan 11, 52, 67 days, ha? Days. Pero yung 67 days, parang lampas yata ng 3 buwan yun. Di ba? Kasi kung 31 days lang, di 63. Hindi, wala pala. Ang bobo ko naman. 67 days, 2 buwan lang pala. 90 days nga pala ang 3 buwan. Anyway guys, yun, 11 days, 57 days, and 52 days and 67 days, lahat pare-pareho ng na 16 million. Doon pa lang, kaduda-duda na ang inayupak na yan. Obvious na yun, di ba? Di ba? Tapos yun nga, di ba? Kahit sabihin mong given the benefit of the doubt, pag sinabi mong, sige, totoo yan. Pero kung isang tao, di ba, na isang politiko, isang masinop, di ba, at na nag-iisip, matipid sa paggastos, talagang sasaglit ka di ba? Kahit sabihin mo totoo yung 11 days, 16 million, mapapag-isip ka, di ba? Wala pa tayong option. Bakit hindi tayo sa Forbes Park na lang, 700,000 a month lang? Bakit itong mga safe house na pinipili natin, 16 million, 11 days? Di ba? So, kumbaga, kahit balik-baliktarin mo negative pa rin to sa side ni Sara Duterte, di ba? Kasi, bakit ka gagagastos ng ganun? 16 million, 11 days. Anong tinago mo doon ng 11 days? Tapos after ng 11 days, syempre, kanwari, natapos na yung 11 days, inalis mo na siya doon sa safe house. O hindi na siya safe. Hindi na. Diba? Hindi na safe. What's the purpose of the 16 million pesos? Ni Boss Alfred nakaraan, di ba? Dapat, yung mga ganong bagay, milyones na, marami na po, na maibigay na scholarship, mapatayo na mga school, lalo na sa mga remote areas, walang classroom, di ba? So, sa ganong paraan, makakatipid tayo. Kaya niya naman pala nakaraan na mag-tree planting na walang confidential funds. Diba? Wrong move din, no? Wrong move yan Yan ang mangyayari. So, kitang-kita nga kung gaano niya nilustay ang pera ng taong bayan. Safe house, sa ganon, 16 million. Saan ka nakikita? Para sa wala, kung pinatayo yung classroom na yon, yung 16 million na yon, after 10 years, nakatayo pa rin yun. Yes, tama. Depende sa gagawa yun. Depende sa gagawa yun. Pag gumawa niyan, Diskaya. After 1 year, wala na. Yun lang. Di ba? Oo. Diba? Tapos ang idiin natin dito, ito pong si Gina Acosta, saka yung witness kanina, si Lemuel Ortonio, yan po, kahit na nilaglag po nila, parang nilaglag po nila si Sara Duterte, diniklarang hostile witness. Remind lang po natin yung mga audience natin na ang hostile witness, ang ibig pong sabihin yan,
kampi po yan dun sa akusado, no? Yung kay Sara, kampi po yan kay Sara, at wala po sa interest nila na ilaglag yung, kasi nga, ang nilinaw ni Chis Escudero dyan, di ba, co-termino sila, kumbaga, empleyado sila ng OVP, at kung matatanggal sa pwesto itong si Sara Duterte, Tanggal na sila. mai-impeach si Sara Duterte, tanggal na sila. So, ibig sabihin, hindi talaga nila tangka. Wala silang rason para ilaglag si Sara Duterte. So, ibig sabihin, itong mga binabanggit lang po nila ay the only reason na babanggitin nila yan is because katotohanan yan, di ba? Ayun. Correct. Boss, Mark Gamboa. Gusto ko lang i-open yung ito naman yung topic kay La Chica. Ayan. Kasi medyo na-gets ko na yung punto ng prosecution kung bakit hindi, kumbaga parang sa ngayon parang hindi, wala sa plano nila na ipatawag pa itong si La Chica bilang witness. Okay? Kasi nung una, syempre gusto natin yung kumbaga marites yung buong bansa Saan mo ba ginastos yung tree planting na yan? Saan mo ba? Kumbaga gusto nating marinig pa kung anong storya ang iimbentuhin nitong sila La Chica pagdating dyan sa pero ito nga, kasi nakita natin, like doon sa kay Gina Acosta, na yung kanyang mga sagot ay meron ng script, meron ng template, paulit-ulit niya lang sasabihin. Diba? Kumbaga, itong kay La Chica, mukhang pag siya yung ipatawag, wala din tayong mapupulot na kahit na anong Kasi yung pag-abot sa kanya ni Acosta ng pera para si La Chica ang gumastos, doon pa lang nahuli mo na. Kumbaga, that is enough para to convict, that's enough para to prove na na-misuse yung pera. Kahit ano pang paliwanag ang gawin nitong si La Chica, wala ding kumbaga wala na ding may tutulong, wala na ding, kumbaga bibigyan mo lang siya ng tsansa para subukang ipagtanggol yung confidential funds na yon. Panalo ka na to begin with. Yeah. Kumbaga, na patunayan na ng prosecution na hindi siya otorisado na mag-disperse. Siguro ang punto dito, kung yung depensa, sila ang mas may kailangan kay La Chica. Yes. Na para kontrahin. Para magbigay ng palusot para sa paggamit ng confidential funds. So bakit mo tutulungan yung depensa? Yung depensa, di ba, kumbaga it is on them para patunayan na walang mali doon sa ginawa nila Chica. Kasi ngayon napatunayan na mali Puro mali. Puro mali talaga, no? Puro mali. So pero syempre sa atin gusto natin yung marinig sana. Yung storya sana. Kung ano pa yung mga iimbentohin nitong sila La Chica. And pero yun nga, kung hindi man sa prosecution na witness, pwede siyang sa depensa na witness, pwede din palang ipatawag siya ng mga senador kanina ko lang nalaman. Talaga? Pwede rin pala. Merong ganong option na na kunyari hindi siya ipatawag ng parehong prosecution at defense. Gusto siyang ipatawag nung sa mga senador after, pero sa dulo na to. Gusto lang nila kunyari maliwanagan pa bago sila mag-decide kung guilty or not guilty. Okay. Pwede na lang ipatawag si La Chica. So Sila ang magko-cross. Senador ang magko-cross. Parang ganun. Hindi ko alam kung anong eksaktong proseso na nangyayari. Pero diba? Sinabi lang kanina na gano'n. Kung meron pa silang gustong malaman na impormasyon bago siguro sila mag-decide kung guilty or not guilty. Kaya sa akin, ngayon ko lang na-gets na kaya pala, bakit namin tutulungan yung depensa na hayaan pang kumbaga subukan pang lumusot nitong si La Chica, napatunayan na namin na nagkamali sila ni Acosta. Saka again, ako ang punto ko, ang naiisip ko diyan, 'di ba? Hostile witness 'yan. Kumbaga posibleng hindi siya magsinungaling dahil under oath. Pero alalahanin natin na under pa rin siya ni Sara Duterte. At marami pong instance na kapag ganyan po na mga witness, madalas nagsisinungaling para ipagtanggol yung kanilang boss, di ba? Pwede siyang magturo doon, di ba? Sabi niya, binigay ko po kay Alfred Mark Guzman.
ng Canada. O, di ba? Alam niyo naman, Sa itong pagong, impeachment. saka sa pusa, mismo, na literal. Hindi, yun. Di ba, kahit sino pwede niyang ituro. Tapos, syempre, dahil yan po ay court of public opinion, aside sa impeachment court po yan, makaka-damage po yan ng tao, di ba? Paano kung isang senador tinuro nila? O, di ba? O, di ba? Although hindi tayo maniniwala, pero ang laking damage nun pag nagturo siya. Pero ito ang naiisip kong gagawin yan kasi sinubaybayan ko yung nung committee dati sa 19th Congress. Ang ginagawa nila, pinapahaba lang nila, dinidelay lang nila ng dinidelay. Ang ginagawa nila, nagtuturo sila ng ibang tao. Ngayon, sa next hearing, isasapi na yun, tapos hindi aaten. Yung bago makontempt, saka lang pupunta. Tapos pagpunta naman, sasabihin, meron na naman pinagbigyan ng ibang tao na naman. So, wala lang sense yung gagawin yan. Alam nyo guys, No. sa totoo lang, no, mas natatakot ako dito. Hindi masyadong nakaka-nervyos yung hostile witness. Mas nakaka-nervyos yung hotel witness. Kasi yung sa hotel witness, isusumbong ka sa asawa mo nun patay ka ron. Diba? Icebreaker lang. Yun ang nakakatakot, yung Saka yung hotel sila witness. chika, naman? Diba? Saka sila chika, kasama naman doon sa ombudsman pag kinasuhan na yung sa confidential funds. Dun talaga. Pero doon siya magpaliwanag, di ba? At least hindi niya matitake advantage yung yung court of public opinion, 'di ba? Doon I-delay pa nila yung proceedings. Saka kasi 'di ba, alam naman po natin na dalawa na yung kaso niyan sa ombudsman kasama siya sa mga kinasuhan. Dalawang plunder case na yung nananawagan na nga si Congressman Terry Ridon na sana pagalawin na ng ombudsman yung mga kasong nandyan. Siya di ba? Active pa pala si nasa floating siya. Nasa restricted pala, restricted. Hindi naman floating kasi active Pero may binanggit yata kanina si Gibo, totoo ba? May binanggit na daw si Gibo na tapos na yung investigation nila, tapos binibigay na nila si La Chica sa Nolasco sa ombudsman. Ayun, pero yari. pero hindi pa nila Yari na yan. na-dismiss. Hindi pa nila dismiss, no? Di ko alam kung ano yun. Kung ano paano yung proseso nun. Pero ang sabi, yun nga, tapos na ang investigation daw dito Court kay martial yan Nolasco. Court martial, di ba? Kung na-court martial siya, dismiss na siya. Kung na-court martial ganun na na. yun. Yes, So, so wala ka ombudsman na na. serbisyo. Hindi, Ganun ka pala na, yun. papasok ka. Dalawa kasi yan, no? Iba yung court martial, ito yung internal disciplinary process at the same time parang may sariling justice system ang AFP. So pag yung ikaw court ay na court martial, ibig sabihin madidismiss ka, tanggal ka sa serbisyo, mawawala lahat sa iyo, pati benepisyo mo, as in talagang kumbaga sa employee, terminated ka. Okay? Yun. Terminated ka, para in layman's term terminated ka. So yun, ngayon pag iba pa yung sa ombudsman naman, kasong kriminal naman yun. Kasi itong sa AFP, administrative case to. So yung sa ombudsman, criminal case, no? Yan na So, pala yun, yung magandang kung sinabi na court martial, hindi ko pa kasi napapanood yung sinabi ni Big Boy. Hindi ko pa rin masyado nakuha yung buong kung na court martial siya, so that means wala na talaga siya sa serbisyo. But Dismiss prior na. to that kasi, naman siya nasa restrictions, no? Ibig sabihin wala siyang duty. Restricted lang siya, pero syempre preventive suspension. Yun yata hindi siya yun. suspension, restricted. Ibig sabihin, nando ka lang sa nakalagay ka lang sa isang department na lahat ng may mga kaso ay nandyan. So, hindi ka restricted ka, wala kang duty, hindi ka pwedeng basta umalis, hindi ka pwedeng bastang lumabas ng kampo ng walang clearance. Parang gano'n. So, restricted ang mga kilos mo. So, parang nasa ganung status yata siya. So, yun. Ngayon, kung nasa ombudsman na yan papasok, yun na nga yung kriminal. Ngayon, susugan ko lang yung sinabi ni Mark kanina, no? Yun, tama yun, no? Yung medyo risky nga naman. Now, ang tinitingnan ko rin dito as part ng strategy ng prosecution, I think
baka hinihintay nila na mismo ang mag-present na lang as their witness. Itong sila Chika ay itong ano na lang, defense, no? Kasi at least pag defense, mako-cross nila. Hindi yan magiging hostile witness. Kumbaga, as in magiging witness na lang talaga siya. No? Kasi on the part of defense, no, kailangan nilang pasinungalingan at kailangan nilang i-prove na tama ang pinagdalhan ng pera. 'Di ba? The least thing they can do is to prove na tama yung pinagdalhan ng pera at ang makakagawa lang niyan ay si La Chica. Nasabihin nila Chica, okay, totoong tao ito, tama itong mga pinadala kong ito. Parang ganon. So, yeah, tingnan natin kung kayang i-present yan ng defense. At pag i-present ng defense yan, at least magko-cross na lang ang magko-cross na lang ang prosecution dito. Boss RJ Angeles, ikaw. Yun nga, dapat pagalawin na yan ng Ombudsman. Kasi, talamak na talaga. At sino nga dito? Si La Chica naman mga kababayan, much better nga, na hindi muna kasi nga magkagulo rin na patawag na naman. So yung smooth at ganda ng takbo ng impeachment court, so magkakaroon na ng kaguluhan ulit. Pasampi na ng ganito, patawagin na naman si ganito. So maiba. So pero sabi naman ni Congressman Luistro, kailangan din siguro daw nila sila Chica, pero hindi lang natin kung anong time, okay, na talagang pwede sila Chica. Kasi siya yung sa DepEd na disbursement So kailangan din marinig yung kanyang panig at makonekta. Katulad din kay Acosta. Edward Fajarda. Si Fajarda. Alright. Papatawag din, Yun. Boss Andre Clarence, ano masabi mo dan? Isa rin sa mga factors kung bakit hindi pa naisusurrender agad-agad sa AFP, ng AFP itong si La Chica at si Nolasco dahil yan sa kanilang mga impending cases pa. Yun lang po. Yun ang nakikita ko dyan na bagay kung bakit hindi pa nila sinusuko agad-agad sa ombudsman. Baka galing sa court martial. Pero kanina, meron daw kaso hindi ko pa nakita May binanggit na tapos na daw ang investigasyon ng AFP sa dalawa. So, kung isipin nyo isipin nyo, pwede na silang makasuhan sa ombudsman at dire-diretso na. Ito maganda, no? Paano kapag tumakbo na itong mga kaso sa ombudsman, no? Plunder yan. Makukulong si Sara Duterte? Oo naman. Pwede. Even itong warrant ng guys. Ito sa oral arguments, no, I think i-dismiss yan, no, sapagkat sa oral arguments na hiniling nitong ng kampo ni Inday Sayad, no, pinipilit nila ang kanilang arguments meron pa rin silang immunity, which is false, no? Maling-mali. Walang immunity from suit ang sino man except sa presidente lang ng Pilipinas. So I don't think magpa-prosper. For sure, madi-dismiss lang 'yon. Ibabasura. Now, lalabasan ng warrant si Inday Sayad. Huliin ba siya? Yes. Ikukulong siya. Kung hindi siya makapagpiyansa, kulong talaga siya. Sigurado yan. Yung sa ombudsman, pag nilabas siya, yung plunder na yan, pag yan ay gumalaw ang baso dyan at idiniretso sa Sandigang Bayan, syempre, hindi naman yan idediretso sa Sandigang Bayan kung walang probable cause dahil mas mataas nga sa probable cause ang kanilang threshold ng determination. Ang kanila na ngayon ay reasonable certainty of conviction. So, kaya most likely, pagdala niyan sa Sandigang Bayan, lalabasan ng warrant yan. Ang tanong, ihuhulihin ba si Inday Sayad? Of course, yes. Huhulihin yan, ikukulong yan. Kaya nga, hindi nahihintayin ni Sayad na dumating sa puntong yon, dediretso tago na yan, dediretso takas na yan dahil takot yan magpakulong. Si Inday Sayad. Takot yan magpakulong. Alam mo nyo, sa totoo lang, si Marco Tae nagulat lang yan
sila Mike Diferensya, wala lang yung magawa. Hindi nila magawang tumakas kasi wala silang access. Hindi nila alam kung paano tumakas. So, kaya mas magaling itong sila, mag-inang solar. Kasi yung mag-inang solar, sanay na sa Europe. Sanay na sila. Itong sila Mike Diferensya, hindi. So, hindi nila alam kung paano tumakas. Hindi rin sila katulad ni Sprikitik na maraming paraan kung paano makakatakas. Maraming access, di ba? No. Sa pagtakas, itong si Sprikitik, si Bato. Sila Marcota, walang alam yan Sila Jingay, walang alam. Kasi, saan sila pupunta? Pupunta sila sa mga lugar na, na may Interpol? Huli rin sila. Yes, tama. Huli rin sila. Fugitive sila. Oo, ngayon wala silang idea kung paano sila mag-a-apply ng asylum. 'Di ba? Kasi wala naman silang mga visa sa Europe, unlike nitong mag-ina na solar, may mga visa na 'yan. Dahil matagal na 'yan pabalik-balik doon. So wala silang access. Si Inday Sayad may visa na. At si Inday Sayad siguradong tatakas kasi kinausap na nga kinausap na niyan yung abogadong nag-asikaso nung asylum ni sa France ni Saldinho. Saldinho. Diba? Wow, grabe Kaya pala dikit-dikit sila ito. Ito, mas kakatakutan ba dapat to ng ang tawag dito ng DDS, Kasi nagsalita na ang Malacanang, yun nga binabanggit kanina ni Sino ba nagbanggit ng kanina? Si RJ. Nagsalita na daw ang Malacanang sa pangunguna ni Attorney Claire Castro, Yuse Claire, na sufficient na ang evidence dito sa impeachment trial. Dapat bang, paano to? Yung mga senator judges, paano dapat tanggapin to ng mga senator judges sa tingin nyo? Okay, Boss Mark muna. Boss Mark Gamboa. Ito naman ay tingin ko personal na opinion ni Attorney Claire Castro bilang isang abogado rin. So tinanong siya doon sa kanyang press con tapos yun yung kanyang sa base sa mga nakita niya. Sa basa niya yun. Oo, sa basa niya enough na para mag-convict. Ngayon, syempre, iba naman ang choice talaga nung sa mga senador na pipili dito. Syempre, iba din naman yung kanilang thought process, iba din yung kanilang pag-interpret dun sa mga ebidensya. So, pero, kumbaga, tingin ko, baka mas nagiging confident yung Malacanang na doon nga papunta sa conviction itong kay Sara Duterte. At tila ba, may mga ibang senador, medyo parang bumabait talaga Diba? Parang parang ang layo nung maalala niyo yung Glue! Taga-tagig na yan. Basta may binulong sa akin ng puting kabayo, mamaya ako nilang i-content Kanina lang may binulong sa akin ng puting kabayo kasi na high blood na naman si Sayad. Kasi ganito yan guys. Ang kagandahan kasi rito, since nailalatagan lahat ng ebidensya, napakahalaga ng public opinion. At the same time, bumabalik na uli yung interest since the day na nag-cross-examine na sila Ligutan, lalo itong si Attorney Kapunan, bumalik na uli yung interest ng taong bayan, yung pagpasok dito sa confidential funds na ito. Now, napakahalaga ng public opinion. Sa totoo lang, ang nagmamando ngayon dito, hindi lang magbabalanse, talagang magtutulak dito at magbibigay ng pressure sa mga senador yung Court of Public Opinion na tinatawag. Kundi ang sentimiento ng taong bayan. At ngayon ay kitang-kita na nila. Syempre may mga PR staffs yan, 'di ba? May mga nagmo-monitor kung ano ba ang saloobin ng taong bayan sa mga issues na yan, So tinitingnan nila mga social media, tsaka kaya kayo for sure maraming nagmo-monitor sa inyong apat, 'di ba? Yeah. Tinitingnan sa mga comment section ng mga content ninyo. O ano bang saloobin ng taong bayan? Tinatali nila yan. For sure. Hindi lang yan mga yan nagre-rely sa survey na 1,200. Wala yan, hindi yan ang tinitignan niya mga yan. May sariling tali
tally board yan. Tandaan ninyo, yung mga staffs ng mga senador yan, na yan, may sarili yan at tinitingnan nila ang opinyon ng taong bayan. At dito, maliwanag talaga na sabi ko nga noon, simula pa lang, ang importante, mailabas ang ebidensya, mailatag, at bahala na ang publiko ang siyang magbigay ng pressure dito sa mga judges natin. Total, huhukuman naman ng taong bayan itong mga senator judges natin sa pamamagitan ng balota. At the same time, kung kinakailangan ng EDSA, kung kinakailangan ng EDSA, baka mangyari din ng EDSA. Di ba? So, yun. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Danilo Di Guzman, Susana Hera, Berto, Tisa Stein, Acuna Shanti, nandyan din si Evangeline Sanchez, Vilma Micabalo, Chato To, hi to Lisa Dihilo Baluyot, Delia Sanidad, Ray Martinez, Menchi Saudi Nabal. Shoutout natin si Ray Hilario, Wilma De La Cruza or De La Rosa, Arlene Cuano, Thelma Laurilia, and hi to Dolores Aina Taxon. Okay, so yan ang ating manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, sa araw na ito ay buong puso naming idinadalangin ang iyong patnubay, karunungan at proteksyon para kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naway patuloy mo siyang gabayan sa bawat desisyon na kanyang ginagawa para sa bayan. Bigyan mo siya ng lakas na loob, malinaw na pag-iisip at pusong may malasakit upang harapin ang anumang pagsubok, batikos at hamon na kanyang kinakaharap bilang pinuno ng bansa. Panginoon, ilayo mo siya at ang kanyang pamilya sa anumang panganib, paninira at masamang balak. Balutan mo siya ng iyong banal na proteksyon at palibutan ng mga taong may katapatan, karunungan at mabuting hangarin. Naway manaig ang katotohanan, pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Patuloy mo siyang gabayan upang mamuno ng may integridad, katarungan at pagmamahal sa sambayanang Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga.
sa iyong at higain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay buhay.